dear beloved, Boss Mike, Cervera. Yan kung sino ang taong ito. Ha? Ang taong yan ang nag-selfie sa loob ng Malacanang sa panahon na Pangulo si Rodrigo Duterte. Ha? Isang drug lord yan, mga kababayan. Oh, Siya ang nagmamayari sa isang warehouse sa Valenzuela nako. kung saan nahuli yung 6.4 billion shabu shipment galing China, mga Oo kababayan. nga. Ha? Oh. Nasaan ang drug war na sinasabi ni Duterte? Oo. Ang mga drug lord nagse-selfie sa Malacanang noong panahon niya, mga kababayan. Oh, kita nyo naman mga kababayan. Mga simpleng mga mamamayan ang nagpapatunay at nagpapahayag ng kanilang mga opinyon at pananaw, napakadali nga namang unawain bakit ang mga drug lord noong panahon ni Digong sa Malacanang ay mga nagsiselfie. Bakit ang mga drug lord noong panahon ni Digong ay malayang palibot-libot lang sa loob ng Malacanang. Oh. Kita nyo mga kababayan? Sipin nyo maigi yan. Si Manong Guard, no? Buti pa siya. Alam niya. Kayo, baka naman pati yung Paxilica, hindi nyo pa rin alam ngayon. Kayong mga DDS, ano? Dito na lang kayo sa akin. Dito kayo manood. Oo, ako ang daan, ang katotohanan, ang hindi maniniwala sa akin ay maliligaw. Di ba? Doris Usami Sanchez, Pinay Paparasi, Delia Rosario, Romel Dalayawan, Annalisa Uso, sa inyong lahat ng mga bagong dating, Joe Granada, Ai Chang, di ba? Mayet, nako mga kababayan, Oo, sabi rito, parang hindi Boss Mike dito sa amin, uto-uto pa rin para sa Duterte. May nagsabi pa na last June 2025 pa na nasa Davao na si Digong. Yun ang katangahan. Tanga nga yung mga yan lahat na lang nasasabihin, pinaniniwalaan Peta Gaming Shelly. Di ba? Shell Yordas, di ba? Ayan, Charlie Whiskey, Christian Boneo, Daisy Camarote, Emma Alvarez, at si Mary Jane De Vera. Kita nyo. Rosario Busi, Elsa Brillante, Arlene, Arlene Doroha. Kita nyo, no? JC. Ayan, tuloy natin. Buti pa si Kuyang. Ha? Nilinlang lang tayo ni Duterte sa drug war na sinasabi niya. Pinalabas niya na siya ay galit sa droga, pinagpapatay niya ang maliliit na tao. Correct. Tapos inalagaan niya ang mga big-time drug lords katulad nito mga kababayan na nag-selfie sa Malacanang. Kita nyo mga kababayan, Ordinaryong mamamayan yan. Ordinaryong mamamayan. Ang siyang nagpapatotoo. Ang siyang nakakapansin. Ang siyang nakakahalata sa panggagago ng pamilyang Duterte sa mga Pilipino. Ayan, itinuturo, drug lord, nando doon, pa-selfie-selfie lang sa loob ng Malacanang. Di ba? Sige tuloy. Kaya nakakagalit. Ang liwanag na pambubutol, ang ginawa niya na drug war. Tignan niyo ang taong to. Pwede ba na ang isang drug lord ay mag-selfie sa Malacanang at umupo mismo? So, Kaya nga! Pwede ba yun? Chel Kosigo? Pwede ba yun? Chel Kosigo? Pagpunta ko ng Japan, gagayahin ko sino to? Pupunta ko ng Japan Gagayahin ko sino to? Dalawang beses pala akong pupunta ngayon ng Japan. September, nasa Japan ako, medyo mainit-init pa, no? Ay mga kababayan, gagayahin ko si Thinking Pinoy. Magla-live ako. Sa mga kaibigan natin na nandito sa Japan. Naubusan ako ng kwarta, budget. Kung maaari lang sana puntahan nyo ako rito at abutan.
Oh, 'di ba mga kababayan? Alam nyo na ha. 'Di ba Chona no, Jasmine ano? Oo. Oh, 'yan. Oh. Diba? Ano ay tiyang ano, pwede ba 'yon ano? Ikalat mo, sabi mo, tulungan natin si Mike Cervera, oh, kawalang-wala dito. Di ba no? Oh, 'yun na, tandaan nyo ha. Rick PC, Irene Padron, no, ha? Sa lahat ng mga bagong dating, huwag niyong kalimutan na mag-like. O, tana. Liza Vargas, pasok ito. Upuan ng Pangulo ng Pilipinas. Mga kababayan. Ha? Tapos pinagpapatay niya ang mga maliliit na tao. Ang taong Kaya, ito ay inalagaan niya. Umupumpa sa upuan ng Pangulo ng Pilipinas. Ha? Noong panahon na Pangulo si Rodrigo Duterte, mga Correct. kababayan. Tama. Ha? Kaya galit na galit ako. Ha? Dahil nakikita ko ang mga drug lord, ha? Na labas-pasok sa Malacanang noong panahon ni Duterte, mga kababayan. Kita nyo, labas-pasok lang ano. Parang may mga opisina sa Malacanang yung mga drug lord nung panahon ni Digong ano. Ayong kay Kuya, di ba? Ayong kay Kuya, ang mga drug lord nung panahon ni Digong naglalabas-pasok, para bang welcome na welcome, parang may sariling opisina sa loob ng Malacanang. Sabi nga ni Senator Trillanes, di ba? Ano ang sabi ni Senator Trillanes? Tumatanggap ng limpak-limpak na salapi ang pamilya ni Duterte sa mga drug lord. Kung ikukonekta nga naman natin, syempre malakas yung mga drug lord. Bakit? Nakakapaglabas-pasok sa loob ng Malacanang. Talo tayo, Evangeline Camilosa. Di ba? Talo tayo. Sige, hindi ko gagawin pero ipipm na lang kita. Tatawagan ko at Evangeline, padala mo nga ako ng GCash. Totoo mga kababayan ko, no? Sa totoo lang, kung inyong pagkakaisipin talagang maigi, mukha yata talagang naging kampante. Naging kampante ang lahat ng mga drug lord nung panahon ni Digong. Ban ka kasi doon. Di ba? Kayo, mga kababae, isipin nyo maigi yan. Naging kampante sila. Nandun si Bongo, nandun si Bato. Kaya ako, ayoko maniwalang walang kinalaman si Bongo dyan . Dapat ito si Bongo mausisang maigi. Di ba? Kayo, isipin nyo maigi. Kailangan si Bongo usisaing maigi, mga kababayan. Kasi mukhang dinali tayo sa mga pamamaraan na sila lang ang nakakaalam na mga illegal. Anong tawag doon? Nick Candido sa kanilang Antonio del Castillo. Anong tawag doon? Drug Lord Division. Hindi, matindi talaga mga kababayan. Lucia Dumandan, Bakit kaya? Ronaldo Jalola. Totoo, tama yung si Kuya . Tama talaga. Bakit nakakapasok ang mga drug lord sa loob ng Malacanang nung panahon ni Digong at ngayon ay pinipraise nyo pa ngayon? Kayong mga didis, ang dami na naming ini-expose na dapat isipin nyo sanang maigi kung bakit nga ba nangyari yung panahon ni Digong na yon? Yung mga ganyang bagay. Dapat isipin nyo rin, bakit ba nangyari yung mga ganyang bagay nung panahon ni Digong? Ay hindi kaya talagang totoo yung sinasabi ng mga vlogger na si Digong konektado sa mga drug lord? Dapat ganun mag-isip. Di ba Maring Dim, 2779? Infinity 0208. 'Di ba? RJ Dapat ganun mag-isip, hindi yung aba-aba lang kayo. Kaya kayo nagmumukhang tanga sa paningin ng marami.
tingnan nyo, mga kababayan, yung mga kakampi nyo, sinabi lang ni Sara na makakauwi na next week. Si Digong, ayun, nag-celebrate kayo. Yung iba, mga kababayan, nagpakain ng lugaw. Yung iba naman, nagpainom sa kapitbahay. Tuwang-tuwa habang nagyayabang ng kanyang kabobohan. Eto na yung sinasabi namin. Sabi ko sa inyo, makakauwi na ang Tatay Digong namin. Binagbibidahan, no? Oo, pero yung mga kainuman, loyalista at mga kakamping, habang iniisan siya, sige, oo, tama, makakauwi na si Tatay Digong mo, painom ka pa. Nalibre tuloy yung mga kainuman ng alin, isang araw na kasiyahan habang pinagtatawanan yung DDS na bobot tanga. Hindi, totoo mga kababayan, may kilala ko. May kilala ko. Ay, biruin ninyo eh. Sabihin ko lang na ito talagang si Pangulong Bongbong, fake news ito eh. May masabi ka lang na hindi maganda kay Pangulo? Ay, maniwala kayo, ililibre ka eh. Meron pa akong friend sa FB, mga kababayan ko. Magsabi ka lang ng kasiraan ni Pangulong Bongbong, magpapabengbang siya eh. Totoo, mga kababayan. Maraming mga putatsing ang naniniwala kay Duterte, mga kababayan, ewan ko ba, handa silang magpabengbang. Ganun katatanga eh, mga kababayan ko. Kaya minsan parang gusto ko nang magpanggap eh. Ibig sabihin, kapag ka medyo naririnig nyo akong bumabanat kay Pangulo, may bibengbangin ako. Tao ka mo! Ay, grabe, no, mga kababayan. Libre! Kaya pala, libre ka lang. Syempre! Ay, nako. Ewan ko ba. Sige, tuloy na natin si Kuya. Tulad dito. Oh. Di ba? Si Michael Yang, ginawa niya na Presidential Economic Advisor. Kaya nga. Di ba? Ang liwanag. Ang liwanag! Yung Richard Chen daw, palabas-pasok sa Malacanang. Eto rin si Michael Yang, labas-pasok sa Malacanang. Ang nakakapagtaka nga naman, ginawa pa niyang economic advisor. Itong Michael Yang. Anong meron? Drug lord nga daw ito. Grabe, no, mga kababayan, eto, mga kababayan, pakinggan naman natin, etong si Senator Trillanes. Pasok! Kasi Maraming hindi nakakaalam nito, mga kababayan ko, Maraming hindi nakakaalam. Pakinggan natin si Sentry, mga kababayan ko, kung gaano katapang ito. Ito ho yung tao na lumaban. Ito ho yung tao na dahilan ng pagkakakulong ni Digong. Ibigay natin yung kredito kay Senator Trillanes, mga kababayan, yun na nga. Walang working visa, naging economic advisor. Malakas nga ni. Ikaw ba naman ang kumamal ng bilyon sa pamamagitan ng droga nila? O ayaw mo? Ilang bulto-bulto, tuniladang droga na nilagay sa magnetic lifter. Magkano ang halaga? Kada pasok ng droga, 6 na bilyon, 5 bilyon, kulang-kulang 6 na bilyon, bilyon-bilyon ang halaga. Siyang ka pa. Bilyon-bilyon ang halaga, ayaw mo pa? Anong gagawin mo sa napakaraming pera na yan? Kahit na ikaw ay umimbak sa ilalim ng lupa o gawa ka ng bunker katulad ni Kibuloy. Kaya nga tayo nagtataka, kaya sumuko si Kibuloy agad, di ba? Pinaghihinalaan na may bunker kung saan nakatago ang mga ginto, pera. Diyan sa ilalim daw ng lupa. Kaya sumuko daw si Kibuloy kasi malapit na malapit nang mahuli. Di ba? Henry Sadi, Shoni Pineda. Ngayon, kung bilyon-bilyon ang pera, kailangan talaga
magpagawa ka ng malaking bolt sa ilalim ng lupa. Yung bolt mo, na gagawin sa ilalim ng lupa para ikaw lang ang nakakaalam, may sariling kama. Parang kay Kibuloy. May sariling kama. May sariling bathtub. May sariling shower. May sariling kusina. Mga kababayan ko, para kapag ikaw ay may bisitang gusto mong bengbangin, pag nakita yung kayamanan mo, hindi na magdadalawang isip yung maghuhubad agad. Siyempre, makita nila mga kababayan, napakaraming kwarta, napakaraming ginto. Siyempre. Ewan ko lang sa inyo, baka hindi pa nga yung nakahubad, tumutuwad agad. Ngayon, yan yun. Ito naman si Senator Trillanes. Isang magiting, isang matalino, at isang tapat sa kanyang tungkulin. Ano ang aking batayan? Kasi ang batayan ng mga DDS na bobo, tawag nila rito sundalong kanin. Bakit sundalong kanin? Sabi ni Digong. Di ba? Pagka sinabing ano tawag ng mga DDS dito? Trililing. Paano nyo nasabing trililing? Sabi ni Digong. Di ba mga kababayan ko, ang babaw ng dahilan. Ito naman yung sa atin. Dahil tayo, hindi naman tayo katulad nilang mababaw na mga bobot tanga, si Trillanes ay siyang nangunguna sa kanyang klase. Mga kababayan, pakinggan natin ang isang kwento na maaaring hindi nyo pa napapakinggan. Isang kwento sa parte ng buhay ni Senator Trillanes, mga kababayan. Ito'y naging parte ng buhay niya. Biruin nyo'y nakulong ng 7 kalahating taon dahil lamang sa paglaban sa magnanakaw na gobyerno ni Gloria Arroyo. Ito na ngayon, mga kababayan ko. Sentry, pakilala mo ang iyong sarili para sa mga tao na hindi ka pakilala kung anong sinakripisyo mo sa buong buhay mo, sa karir mo. Kita nyo? Nako, maluluha kayo rito. Maluluha kayo, mga kababayan, King Sandoval, makinig. Teresita Tan, eto na. Nung mid-90s kasi, pagka-graduate namin, mababa pa yung sweldo ng AFP, tapos talagang wala kang makikita mga bago, mga barko, mga eroplano. Kaya, yun yung estado. Tapos, sobra yung corruption. In fact, I wrote a thesis about the different forms of corruption sa Navy. Meron yung mga barko, ini-escortan mismo yung mga smuggler, yung mga Grabe, no? illegal loggers, lahat. Then, meron yung binibenta yung fuel. Tapos, ito na yung mga pabaon sa mga generals na nagre-retire. Then, pagka nag-o-audit, kunyari, kasi binibenta yung mga balat barel, sa mga supply depot. Pag mag-o-audit na, biglang may sasabog I remember nun sa Zamboanga nun, sa Malagutay supply depot, sumabog yun, talagang ang lakas. Kasi yung pala nagkakaroon ng audit. Ngayon, because of the explosion, na-cover na nila. Yung pala, binibenta na yung balat barel sa mga kalaban ng estado. So marami yun. Maraming mga iba't ibang mga kadahilanan. Makinig kayo, mahalaga itong malaman ninyo patungkol sa buhay ni Trillanes, ni Senator Trillanes. Mga kababayan, huwag niyong baliwalain ito. Napakagandang pakinggan nito at napakagandang malaman natin at mamulat tayo sa kung anong pagkatao meron si Senator Trillanes, tuloy. 2000, nagkaroon ng all-out war with the MILF. Ngayon, ang problema natin noon, sa sobrang ghost delivery ang nagiging practice ng mga bala at baril. Nung nagkaroon ng actual na gera,
walang bala sa bodega, no, sa supply. Kasi dinideclare nila nag-deliver, pero ghost delivery. Nagkaroon ng pangangailangan talaga. Noong panahon na yon, 1 month into the war, naubos na yung bala ng armed forces. Yung MILF, putok pa rin ang putok. So the Navy had to go to Thailand to import yung mga bala ng Army tsaka ng mga bomba ng Air Force. So, ganun kalala na yung umabot yung corruption. Kaya, yun. Grabe, nangyari. Then, alam mo naman, pagka nagkakaroon ng pagsasama-sama minsan, whether it's alumni homecoming or promotion, doon na nagko-compare notes. Kami magmimista sa ibang yung Army, iba rin ang na-experience sila ng corruption. Yung Air Force, iba rin. So, parang grabe yung situation. So, nag-organisa kami. Yan na, mga kababayan, eto na ha. Eto na yung pag-uumpisa ng Oakwood Mutiny. Kung yung maalala, nag-organisa na sila. Ng alin? Itong mga junior officer, sila noon, junior officers itong mga ito. Ewan ko kung Delia Sakoko kung naabutan mo ito Press 1 nga sa mga nakaabot nito't na nakakaalam nung sila'y nag-aklas, yung mga magdalo, yung may mga pula dine, yan ganyan. Talagang kikilabutan kayo dahil daan-daang mga sundalo ang kasama ni Trillanes sa isang hotel sa Makati. Naalala niyo yun? Eto na. Nag-organisa na daw sila. Nag-organisa na sila ng isang malawakan na pagre-recruit para mag-aklas. Nako, eto na. Tipong, sige, when our time comes, babaguhin natin yung sistema. So, ganun yon. Until, nagkaroon kami may isang underclass na inutusan maghagis ng granada sa mosque. No? Kita nyo, may underclass daw sila na inutusan na maghagis ng granada. Kita nyo? Nung panahon ni Gloria, ganyan ang ginagawa nila, mga kababayan. Wala silang visit talaga. Diba? Panahon yan, malakas. Araw-araw yun mo Pinaalala pa talaga. Ito na. And before that, nagpuputukan yung mga airport. Ako? Davao Airport, Davao Wharf, Cotabato Airport, tapos daming sumasabog. Then nakakita kami ng Oplan na ang nagkakandak AFP ng Special Ops. Kumaga state-sponsored na terrorism. Grabe, no? Doon na kami na alarma. Then finally, yun nga, yung isang underclass, inutusan talaga siya maghagis ng granada sa mosque. Grabe, para mag-trigger siya ng parang jihad or something. Para ngayon, to justify yung scenario na ginagawa. So doon na, nagsabi yung grupo na hindi natin to pwedeng hayaan. Kailangan natin to ipresenta sa taong bayan. Diba? Kailangan daw nilang ipresenta sa taong bayan ang mga nangyayaring kabuktutan, kabaluktutan, lahat ng mga bukbok at anay sa gobyerno ni Gloria Arroyo nung panahon na ito. At doon na nga sumiklab, mga kababayan, ang isang magulo. Etong si Gloria Arroyo na nagnakaw ng pagiging presidente ni Fernando Po. Naalala nyo? Di ba? Yung I am sorry. Hello, Garci. Hello. Kailangan mataasan ko si si FPJ. Balita kasi landslide dyan Hello, Garci. Opo, ma'am. Oo po. Gagawin ko na po ng paraan, ma'am. Kayo po ang mangunguna dito, ma'am. Naalala nyo yun? Naalala nyo?
Oh, naalala niyo yung mga ganon? Yung ganyan si Gloria, I am sorry. Oh. Tapos, lumalabas yung mga audio record, na, hello, Garci? Di ba, no? Hello, Garci? Hello? Ganito si Gloria magsalita. Hello, Garci? Hello, Garci? Garci? Balita ko, lamang si FPJ dyan sa Mindanao. Tanginang yan, mga hayop talaga. Alam nyo yung mga nagiging politiko natin, mga comedy. Ha? Di ba no? Grabe. Antindi nun, mga kababayan. Pero antindi din ni Gloria, hindi pa rin natanggal, Kahit na nandaya na, kahit na nagnanakaw na, tignan nyo ngayon, kinakarma na sila. Alam nyo, ang gawaing masama talaga may karma eh. Oo. Tignan nyo si Gloria, tanungin nyo, kumusta na yung anak mo? Kamusta na yung asawa mo? May silbi pa ba yung mga ninakaw nyo? Diba? Kung may silbi pa yung mga ninakaw nyo, habang sila'y nakaratay at may mga malulubhang sakit, wala nang silbi yan. Diba, paring Joby, Maring Joby, BMB Joby. Wala nang silbi. Yung mga pera na pinagdududugas nila. Kita nyo. Ano na nangyari sa kanila ngayon? Di ba? Yung asawa niya, yung anak niya nakaratay. Anong silbi ng pera? Kung tayo yung sa tingin ko, ngayon, mas gugustuhin na nilang mamatay. Kaysa patuloy na nararanasan, nararamdaman ng mga sakit ng likha ng karma nila. Kita nyo, mga kababayan ko. Grabe, no, mga kababayan? Sige, tuloy natin. During that time, sir, nagkaroon nga ng Ohud Mutiny in 2003. Yan na. And then, after that, of course, na-suppress naman kayo ng mas malaking pwersa ng ating pamahalaan during that time. You also peacefully surrendered. Paano hindi magsosurrender, mga kababayan? Ilan yung tangke na winarak yung pintuan ng Ohud, naalala nyo yun? Yung mga tangke, mga kababayan, tapos pinalibutan ng mga sundalo't pulis. Tapos talagang sinuro yung pintuan ng hotel ng Ohud. Naalala ko yun, mga kababayan di ba? Talagang winarak mga kababayan ng mga tangke. Ganon. Sino ba naman ang hindi pa susuko nun? Di ba pinasok sa hotel yung tangke? Di ba mga kababayan? Eto na. Looking back, sir, that was already 23 years ago. Yeah. Since you led 23 years ago, mga kababayan, kalakasan nyo pa yan. 23 years ago. Putik na yan, kalakasan nyo pa yan. Yan pa yung mga panahon na, ihilang ang pahinga. Ay, nako. Di ba? 23 years ago. Putik na yan, yan pa yung kalakasan nyo. Ihi pa lang ang pahinga niyan. Ito na. a very young, passionate, patriotic Grabe yan. military men and women during that time to counter corruption. Grabe, Meron ka ba, sir, regret? Meron bang pagsisisi? Meron bang regret? Tingnan natin, mga kababayan, kung ano ang sagot ni Senator Trillanes dito, kung may regret. Looking back, there was no other choice to make. Kasi ganito yung sitwasyon mo hahayaan mo na lang. 'Di ba? We were not trained to kill civilians. Correct. Ito yun. Hindi daw sila tinrain na pumatay ng civilians, mga kababayan, 'Di ba? Kasama pa si Sentry ni Paildon at Aliano.
Di ba mga kababayan? Oo. Replay ba to? Opo, lovers muna. Replay to replay. Di ba mga kababayan? Oo, ganyan. Alam nyo, dito ako bumibilig sa yung kayang sakripisyo, itaya, yung kanyang pangalan, yung kanyang mga nakamit na mga achievement sa buhay niya, kayang itaya para sa gustong mangyarit pinaglalaban para sa bayan. Di po ba, mga kababayan ko? Ay, grabe yan, ano? Di ba, ano? Pia, ano? Ha? Oh, Joji, Jane Wanson, Ay, grabe yun. Doon ako bumibilib. Nick Mendoza, ha? Oy, napanood ko yung ano mo, ha? Yung vlog mo, ha? Nick Mendoza. Nanonood ako sa iyo. Hindi mo lang ako sina-shout out. Di ba mga kababayan? Maripe Palisyo ko. Meron na namang mga gunggong na mga tumatawag. Hindi mapakali. Oo. Hindi mapakali. Oo. Yan yun, mga kababayan ko. Tuloy. Yun yung inu-order eh. So, ang idea dito nung OCOD incident is i-expose ito lahat sa taong bayan. Yan. Then let them decide. Yon. Ganun yon. Kasi mahirap matulog kung knowing na yung mga patayan na against civilians kagagawan nyo. So hindi tayo trained for that. So yun lang nga, trained din naman tayo sa academy na pag may ginawa kang infraction of the law, take and take ka. Yes. So nung na-presenta na namin sa taong bayan, then bahala na sila. Then we faced squarely yung repercussions, which is yung pagkakulong. So nakulong kami ng 7.5 years. Grabe, no? In my case, 7.5 years. May mga ibang mas maaga nakalabas. Yes, sir. Kita nyo, mga kababayan, 7.5 years, mga kababayan. Ang haba nun. 7.5 years, mga kababayan, nasa kulungan ka lang. Kayo, kaya nyo ba yun? Sasakripisyo yung buhay nyo? Gerardo Ramirez, Gemma Garais, Kaya mo ba yun? Lisa Bailon? Isakripisyo yung buhay mo? 7 taon at kalahating wala kang beng-bang! Ang hirap nun. Parang 1/4 sa buhay mo, iaalay mo para sa pinaglalaban mong ikakabuti ng bayan, tapos hindi nyo kabibiliban? Tama, mga kababayan? 1/4 sa buhay mo, ang iaalay mo, di ba? Ang sakit niyan. 1/4 sa buhay mo, ang inalay mo na nasa kulungan ka lang. Dahil sa pakikipaglaban mo para sa alam mong tama at ikakabuti ng iyong bayan. Yun ang training niya Alam nyo namang sundalo ito PMA graduate ito. At professor din. Nagtapos din diyan sa UP, nagtuturo din, maraming trabaho ito Kaya nga sabi nila, ito ang politiko na hindi, mahirap, walang pera, mga kababayan. Walang pera Di ba? Cherry Garcia. Walang pera ito, King Sandoval. Oo. Di ba, Ai Chang? Kawawa naman si Sentry. Pero ako, saludo ko dyan, Isang mabote, at isang matapat na sundalo, kawal ng ating bayan, Slapchick Ermac. Kayo, Arnold Lopez, gayahin mo to! Professor Salazar Tap, kahit nga sa UP, kita nyo mga kababayan ko, nagtsatsaga na magturo para kumita ng pera. Hindi nagnakaw. Naging senador, mga kababayan ko. Kita nyo.
nasa simple pa rin na pamumuhay. Sino? Si Sentry. Mga kababayan ko, di ba, Uncle PTV? Yan ho dapat ang hinahangaan. Hindi ho yung katulad ni Sara Duterte na hindi alam yung pong Pax Selica. Kaya binabas ngayon mga kababayan, si Sara, ayan ano sabi ni Lovely Granada? Pax, Fax Silica. Rubin Silica. Fok Solaika. Paksiw. Pakshit kayo. Grabe ito si Lovely Granada, no, mga kababayan ko, na? Grabe si Lovely Granada, mga kababayan, ewan ko ba? Ayan, Pax, Silica. Robin, Pax, Solaika, Paksiw, Pakshit kayo. Our beloved Boss Mike